Do you feel like you are in the middle of a storm? Do you wave upon wave of problems and trials hit you and toss you? Do you find yourself drowning in the sea of sorrows and fears and failures? Then rest. Rest in the power of Him who is sovereign over all. Of Him who is able to part seas, still storms, and walk on water. Rest in the love of Him who is not just able to help, but is willing to help. Who does not just control the seas, but who rides in our boats. Let Jesus, the Wonder Specialist, save you. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po? Excited po tayo sapagkat ngayon ay panglimang hakbang na po natin palapit sa puso ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating pag-aaral sa mga himala sa aklat ni San Juan. Of course, ngayon po ay pang miracle number 5 na po tayo. At tayo po ay lalong humahanga sa ating The Specialist, our Lord Jesus Christ. Lalo na po sa ating pag-aaral sa miracle number 5. Excited po ako dahil sa miracle number 5, ang sasabihin po natin si Jesus, the Wonder Specialist. Wonder Specialist. Alam niyo po, sa punto ng laban natin sa COVID-19, sa dami ng problemang kinakaharap ng maraming tao, sa dami po nung, po, yung never-ending activities of life, minsan di na po talaga natin kaya. May mga pagkakataong sumusuko tayo, pagod ang paa, pagod ang kamay, pagod ang damdamin, at parang we're about to give up. Sa puntong iyon, lumalabas po si Jesus Christ, the Wonder Specialist. Sa pinakamalalim na takot at pangamba, ay doon sumusulpot ang yaman ng hiwaga ng pagiging wonderful ng ating Panginoon. Sa paggawa po niya ng mga wonders sa ating buhay. Basahin ko po para mapatunayan na kakaiba po talagang si Jesus ay the Wonder Specialist. Walking on the water po, John 6:16-25. Kung may Bible po kayo ay babasahin po natin. Dire-diretso lang po. When evening came, his disciples went down to the lake. Naisip po nila baka umalis na si Jesus Tingnan nyo where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. Pabalik na po sila. Papunta na sila sa western side, Capernaum. Okay, by now it was dark. Okay, and Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing and the waters grew rough. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. But he said to them, "It is I, don't be afraid." Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Napakasimple po ng istorya, pero ito po istorya ng bawat isa sa atin. 6:00 ng hapon, ng gabi, sila po ay umalis na sa eastern side. 6 p.m., pakitandaan po, 6 p.m. 3 a.m. nang makita po sila ni Jesus na nakikipagbuno sa napakalakas na hangin at bagyo. Ibig sabihin, 9 na oras na po ang laban po nila sa strong wind, sa bagyo, sa storm. 9 hours. Try to imagine that. 9 hours. Pero nasaan na po sila at that very moment? Nasaan sila? Nasa gitna pa rin po ng lawa. Sila po ay 3 to 4 miles pa lang in the middle of the Lake Galilee. Can you imagine po, 3 to 4 miles pa lang, kalahatian po lang po sila halfway through, sapagkat mga 6 to 8 miles ang kanilang babagtasin. At pagkatapos po, nagpakita si Jesus, siya po ay naglalakad sa tubig at sinabi po niya, "It is I, don't be afraid." Yun po ang istorya. Paano ko po nasabing istorya natin tong lahat? May mga pagkakataong pakiramdam po natin, lahat ng lakas natin ay naibigay na natin. May mga pagkakataong tayo rin po ay parang nakikipagbuno sa malakas na bagyo at laban sa ating buhay. Sakit at karamdaman, kahirapan, takot at pangamba, kabiguan. Napakarami po. Tayo hong mga tao ay pare-parehas na may kanya-kanyang istorya ng laban sa buhay. Nakatulad ng mga disciples, parang pakiramdam natin, halfway through pa lang tayo sa fulfillment ng ating pangarap, ng katagumpayan na inaasam-asam ng bawat isa sa atin. Sa puntong iyon, brace yourself. Sa puntong iyon,
Iyon ang pinakamagandang lugar at pagkakataon at panahon para mag-appear ang ating wonder specialist. Biglang nagpakita ang Panginoong Hesus at nakakita po ako ng 4 na wonders mula sa ating pinag-usapan. 4 wonders. Wonder number 1, si Jesus po ay naglalakad sa tubig. Parang madali lang sabihin, pero si Jesus naglalakad sa tubig. Ang Diyos ang pwedeng gumawa po nun. Ang biro ng iba, naglalakad ika sa tubig kasi hindi sumakay ng bangka, mahal ika ang bayad. O yung iba naman ang biro, naglalakad sa ibabaw ng tubig kasi ayaw niyan lumangoy, malamig sa panahon na yon. Well, iyon ay mga biro lang dahil ang totoo po, ang ibig sabihin nun, hindi po siya apektado ng anumang uri ng bagyo sa dagat. Siya po ay omnipotent God. Siya po ay all-powerful. Siya po ay makapangyarihang Diyos, sovereign God. Kaya nga sabi ng ibang scholars, yung it is I niya is equivalent to saying I am. Ibig sabihin, that reveals His deity. He is God, He is divine. Yun po ay puno ng wonder. Yun pa lang po. Yung pangalawa pong wonder na nakita ko, sa punto ng, sabi ng Bible, they were frightened, ang mga disciples. Siya naman ang sinabi, it is I, don't be afraid. Di ba ang sarap? Yun po, wonder para sa akin, na iyon ang eksaktong pangangailangan natin. Ang Lord nagbibigay po ng eksaktong solution. Takot ang mga disciples, ang sinabi niya, don't be afraid. Sinabi niya, it is I. Ang antidote sa ating takot at pangamba at pagkabigo, yung persona niya, the wonder specialist. It is I, don't be afraid. Yung pangatlo, nawala na po sa eksena ang bagyo. Pangatlong wonder, wala na po. Hindi na po nabanggit kung nasaan si bagyo. Hindi ang ibig sabihin nito, mawawala ng problema pag tayo nasa Panginoon. Pero ang ibig sabihin, walang problema na makakagupo sa atin. Walang sakit, karamdaman, o anumang negatibong bagay ang mapapagtagumpayan tayo sapagkat tayo po ang magtatagumpay sa lahat pagkasama po natin ang Panginoong Hesus. Pang-4 na wonder and last, nakarating po silang biglaan, immediately sa kanilang pupuntahan. Well, ang ibig sabihin lang nun, pagkasama natin si Jesus, makakarating po tayo sa ating destinasyon ng safe and sound. Kung if I may, ang huling wonder, kung pwedeng idagdag yung panlima, wonder of all wonders, hindi nangimi ang Panginoong Hesus na sumakay sa bangka ng mga taong nahihintakutan. Ang ibig sabihin, willing po siyang samahan tayo sa sarili nating bangka. Di ho ba ang sarap nun? Sabi ho nung old song, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Ang Panginoong Hesus, ang ating wonder specialist, handyan sa tabi natin. Naghihintay na anyayahan natin the moment na siya po ay umapak sa ating bangka, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sariling buhay. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Tanggapin mo ang kanyang kapangyarihan. Muli, ito si Pastor Bobot Bernardo, nag-iiwan ng isang taus-pusong panalangin. May every moment of our lives bring us closer to Jesus, that we may live every second of it for Jesus. God bless you. I'll see you around. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jilworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.